Hello, Gemini. Ito yung mga energies mo. Itong July 20 to 31. Pero kahit lumipas yung mga petsang binanggit ko, lahat naman ng readings ko dito ay timeless. So, doesn't matter kung kailan man makarating sa'yo itong reading na to. Thank you for dropping by. Matagal ka man dito or bago. Don't forget to subscribe, like, or follow. Patap na rin po yung bell icon. Private readings, tignan nyo na lang po. Ilalagay ko sa description. Mag-ingat lang kayo. May mga gumagaya ng page ko, ha. Make sure na yung legit na purple tin page, verified. May blue check sa kanan yung mapupuntahan ninyo. Doon po kayo mag-inquire. Kayo po yung mag-message sa akin. I will not reach out sa inyo para mag-offer ng kung ano-ano or manghingi ng kung ano-ano, ha. Yung mga gumagawa po nun, yung mga gumagaya po sa page ko, kaya mag-ingat po kayo doon. Okay? Thank you so much. Ay hindi pag-skip ng mga ads. Malaking tulong po yan. Supportan nyo na po yan. Pati yung mga nag-share lagi ng mga readings natin, yung mga nagpapadalang star super thanks. Okay? Hindi ko kontrolado kung past, present, future energies yung makukuha ng cards. Pwedeng yung energy ng person mong tinutukoy o energy mo. Okay? Okay. So, you have support. Parang may sign na nakakuha nito. It means, Gemini, itong July 20 to 31, magkaroon ka man ng mga problems, mahirapan ka man, andyan yung support ng divine or support ng loved ones mo. Okay? Merong tutulong, aalalay sa'yo. May mga taong handang suportahan ka, ano man yung gagawin mo, ano man yung kakaharapin mo. Okay? Suportado ka ng divine at ng loved ones mo. You also have headache. Ayan. So, yung iba pwedeng literal na headache. Baka may migraine, sakit ang ulo, masama pakiramdam. Or it could be stress. Pwedeng may mga poproblemahin, sakit ng ulo. Meron sigurong mga bagay na nakakapag-annoy sa'yo, nakakapag-consume, no? Mga problems. Pero pwede rin kasing about health mo to eh. Oh, so remember, when it comes to health, sa doctors lang po tayo hingi ng advice. Kasi sila ang dalubhasa dyan. So, kailangan mo ng pahinga or kailangan mo ng check-up kung palaging masakit ang ulo mo, Gemini. Don't ignore, okay? Unchanged. So, sa tingin ko, wala pang this is a card ng stability pala. Sinasabi dito sa unchanged mo, okay, wala kang dapat alam mo yun, problema ng malupit kasi stable naman daw yung situation mo this July 20 to 31. And most likely, mananatiling ganun until lumipat yung buwan, okay? So, meron ka ring inventor card, no? Ito ay pamamaraan, diskarte, sa tingin ko. Oo, siguro marami kang ideas. Merong pag-upgrade when it comes to gadgets, Gemini. Kasi parang ano to eh, pag-upgrade eh. Na may kinalaman sa technology. So, specific gadgets. Pwedeng bibili ka ng bagong phone, bibili ka ba ng bagong computer, or any gadget, no?
Oo, parang nakikita ko kasi dito magle-level up. Magle-level up kapag dating doon. So, yan. Pwedeng bibili ka ng bagong tablet, computer, phone, anything na related sa technology or yung mga gadgets, electronics. Wait lang ha, yan ko lang yung cards. Kasi ako'y crowded na. Check natin when it comes to financial, kabuhayan, career. Wow, may new beginning. Ano ba yan? Daming nakakakuha ng love affair sa workplace. Sa workplace. May mga nabubuong mga love team. Hindi kaya may mabubuong love team sa'yo, Gemini, dyan sa trabaho. Baka merong nagkakakrush sa'yo, nagkaagusto sa'yo, or pareho kayong nagkaagustuhan. Baka may manligaw dyan, magpapansin, no? It could be na merong love affair dyan sa workplace or namumuong romance. Kaya lang sabi dito maging beware ka kasi hindi usually nagwo-work yung mga ganyang klaseng affairs daw. So meron ka new beginning, it could be a new contract for some of you. Or it could be a new opportunity na paparating sa'yo. O kasi, new beginning, parang reset, nagsisimula uli eh. O yan, pwedeng iba sa inyo kung bago lang kayo dyan sa company, kaka-hire lang sa inyo dyan. Or pwedeng iba, kaka-promote pa lang. But it could mean a new contract or a promotion, upcoming promotion. Bagong workplace din kung na-transfer kayo or lumipat kayo sa ibang branch or lumipat kayo na ibang company. Love life mo, Gemini, may bluff tsaka hoping. Ako. Kung pinapasa ka lang nito, paasahin ka nitong person na to. O baka yan yung taga-workplace na tinutukoy kanina. Ano siya, itong person na nakaka-deal mo or makaka-deal mo, mahilig siyang, alam mo yun, mabulaklak yung mga words na ginagamit niya sa'yo. Masyadong sweet, diba? Masyadong pakikiligin ka. Pero this person, beware kasi may maskara siya. Pwedeng hindi siya yung inaakala mo. Kasi hindi siya 100% honest sa'yo. Sabi ko nga, mabulaklak, binubola-bola ka lang. Okay, paasahin ka lang, ayan, no? Baka paasahin ka lang nitong person na to. Pwedeng may makatampuhan ka, may makaaway, makasamaan ng loob, ha? Pwedeng family member or kaibigan. Oo, may energy na nakakalungkot with the sun card. Hindi ko alam kung ano yan. May ending. Ayun, pwedeng yun. Yung iba, may mga pagtatapos dito. Whatever yung pagtatapos na yan. Kasi nga dito may new beginning ka eh. Pwedeng sa career mo and contract. Pero nakikita ko may contract signing. So may bagong paparating. Pero it could be other things aside from career na magtatapos. Pero ang good news dito with the Ten of Swords is magtatapos na yung difficult situation na yan. Ano man itong difficult situation na may matagal ka nang nahihirapan dito or nagpapabigat sa'yo. Ibig sabihin, pag nangyari tong ending na to, makakaluwag ka na. In a way, blessing in disguise tong ending na to eh. Ayan things will gradually improve after netong ending na to. Kasunod niya kasi is the Six of Swords. Sa bottom ng deck mo pala is the Knight of Swords. So, yung mga signs na meron dito, pwedeng may Scorpio, pwedeng may Leo, may Air, pwede ring may Water. So, wala akong nakitang Earth dito.
Okay, matatapos na rin yung iba sa inyo, matatapos na yung period ng pagiging inactive or pagiging stagnant. Nakikita ko kung halimbawa wala kayong job, eto na. Ito yung contract na paparating, ito na yung new chapter sa career mo. Kung sa love life yan, pwede rin naman, since general reading to, bahala na po kayo kung saan nagre-relate sa inyo. Meron talagang ditong hindi ganun ka-okay ang health, ha. So, ayan, hindi ako doctor, pero palagi ko naman sinasabi sa inyo, when it comes to health, sa doctors lang tayo mangingi ng advice. So, nandito lang ako para sabihin sa inyo kung anong nakikita ko. Merong hindi happy talaga eh. O, ilang cards mo, hindi okay, hindi happy. Baka merong, yung iba sa inyo dito, merong something disheartening, nakakalungkot, no? Kasi meron kang makakaaway, makakatampuan dyan. Just meron din mag-e-end. Pero nakikita ko, maganda naman yung patutunguhan nito with the Six of Swords, no? So, makakahanap ka rin ng mas better, makakahanap ka ng bago, or makakalipat ka sa better or mas bago. Yun na indication nito eh. Kasi meron ditong something na pagtatapos. And, after nun, diba, sinasabi ko, maganda na yung mga susunod. Yun yung promise ni Six of Swords dito. Okay. So, pwedeng iba dito, merong pagiging indecisive, conflicted, no? Hindi alam kung ano yung dapat gawin. Oh. Ito ay card ng options, by the way. Nakikita ko pwedeng may opportunity para sa'yo. Lumitaw din naman sa career mo yung opportunity. So, meron ako nasi-sense dito. Kung dati ikaw yung parang sentro, mukhang mawawala ka dun sa spotlight. Yun yung nafe-feel ko rito. Ba, dati, ikaw yung favorite dyan. Ikaw yung sikat. Parang maaalis sa'yo yung ganong spotlight. Kumbaga, hindi na ikaw yung star dyan, hindi na ikaw yung paborito nila ngayon, no? So, baka may kapalit na, gano'n, or tapos na yung, kumbaga, tapos na yung kasagsagan ng, ng spotlight mo eh. And iba naman ngayon yung nasa spotlight, parang gano'n. In career man yan, or in love life, no? Kumbaga, meron ng bagong sikat, meron ng bagong favorite. Di ba? Minsan ganun eh. Pwedeng may delay dito pagdating sa mga gathering, social events. Ano ba? The bottom ng deck mo is the Knight of Swords. So, nakikita ko magiging maraming activities, magiging very busy, puno ng action, pwede rin may pagta-travel. So, this is taking action, Gemini. Itong 20 to 31, kung gusto mong, alam mo yun, kung meron kang gustong ma-achieve, kailangan mong maging mabilis, maagap, mag-take action. Sunggaban mo yung opportunity mo. Ayan, no, may good news or opportunity with the Page of Cups in career or in love. Tingnan na natin closing message for you. Message or advice. Gemini people, surrender your desire to control people. Being over-controlling can sabotage your relationships. To more effectively achieve your goals, back off, regroup, and give the situation some breathing room. Magbigay ka daw ng space. Maaring masyado mong kinokontrol yung situation or masyado mong kinokontrol tong connection mo, itong relationship, nasusuffocate yung person mo or yung mga tao sa paligid mo. Okay. So, bigyan mo sila ng space, bigyan mo sila ng respeto.
wag alam mo yun, wag kang mag-step sa boundaries. Wag kang masyadong maging annoying ba. Okay? So, yun yung sabi ng card, hindi ako nagsabi nun. So, yun yung mga messages for you, Gemini. Thank you so much for watching. Take care, babush.